Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70. Malaki rin po yung naging papel namin, ma'am, sa ICC. Security po, yung tinatawag nilang foreigner po. Yun po pala yung ICC investigator. Ocular muna sila, ma'am. Then nakipag-meeting sila at kay ST po. Codename po yan ni Sunny Trillanes. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings. Tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Your timing is suspect, Attorney Baligod, kasi nagpa-press con kayo one day after simulan itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Sa mga pinambakbak nila sa sinabi nila, yung mga litrato daw po na nakunan, mukhang AI generated daw po. Bakit daw nakasama si Senator De Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? At the time, nakakulong pa siya. Hindi naman ho 2022 yung delivery sa kanya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Kami po lang. Anong nakita nyo exactly? Unahan ko na yung mga mangiintriga sa inyo. Baka DDS kayo, hindi kayo mga Duterte supporter. Umpisahan natin sa pagsalaysay nyo kung ano yung mga nasaksihan nyo at ano yung inyong mga naging trabaho. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico. So umpisahan natin kay Bernard. Ako po si Bernard Tubi. Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Naging start siya ng congressman is 2022 or 21. Then, pag-start na ng AKB, sa AKB po siya nag-start, party list. Then, kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then, nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila. Since as basura po is yung code name po ng pera. Sa Mali-maletang pera. Mali-maletang pera. Ano yung mga nasaksihan mo, Bernard? Ang una pong, ang advice ni Kong Saldi, pag di-deliver ng pera is yung matatagal na po. So kami yung pinakamatatagal. Kasama ni nilang Paul at saka ni Mark. So, binababa namin from Horizon. Si Paul at si Mark, yung mga executive assistants ni Zaldico. Yes po. Yun po yung trusted ni Kong Saldi para po dun sa mga pera na mali-maleta na basura na pumapasok from iba't ibang district na DP po. Anong ginagawa niyo dun sa mga pera? From sa labas, then ilalagay dun sa Balye or sa Horizon, i-distribute po doon kay Speaker Romualdez po, ma'am. Yung iba't ibang mga personalidad na nabanggit, doon kayo nagde-deliver ng mga pera. Yes po. Mula kay Speaker Romualdez hanggang sa ibang mga congressmen. Yes po. Yun lang? Sila lang ba? Marami pa pong iba, ma'am, pero hindi na namin doon sa affidavit namin. Pero kung pwede po namin silang puntahan sa Congress, may access naman po kami sa Congress if ever po. Okay. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Anong reaction mo nung... Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin. Kasi wala naman kaming intention na masama. Kasi para para lang po sa pamilya namin. Kasi kung gagawin namin na nakawin namin yung pera-pera na bulto-bulto, baka kami naman po yung balikan. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan. Si
Kung saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para dun sa mga ibang project. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver lang po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. Malaki. Yung medium, magkano na medium- lalaman nun? medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano, basta 5 maleta po. Si Rosebert naman. Rosebert, ano naman ang kwento mo? Ano yung mga nasaksihan mo? December 2023, na-hired po kami ni Boss Elizardico. Then, simula nung na-hired kami, ma'am, napasabak na agad kami sa Operation Garbage po, yung basura, ma'am. Operation Garbage. Yun ang tawag nyo sa ginagawa nyo. Yes, ma'am. Okay. Then, yung unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker po. 50 ka mo? Yes, ma'am. Ganon kadami? Yes. Ano yun? Large, medium, o expendable? Halo-halo po siya, ma'am. May medium, may large. Saan-saan kayo nag-deliver kay speaker? Yung sa time ko po, sa 42 McKinley po. Bahay niya yon. Yes, ma'am. Tapos, saan pa? Sa 41 na yun. 14 nara. Kay Michael yan dati. 14 nara. Bahay niya rin. 41. 14. 40 nara. Meron pang nababanggit na agwado sa may Malacanang Yes, ma'am. Kasi ang nangyayari po, ma'am, apat po kasi kami na team. Close in, advance, marketing, and yung sa team ng basura po. Everyday, ma'am, rotation po yan. Yung nangyayari po. Kaya ako, ma'am, hindi po ako araw-araw na-engage sa Pero may knowledge po ako, ma'am, kasi nakikita namin sa group chat namin kung saan, kanino, at kung ilan. Sino yung security na naka-assign po. Doon po namin nalalaman sa GC lahat po. Ilan ba kayo lahat na naka-detail kay Congressman ko? 103, ma'am, na kuwang kami. Kasama na po yung active doon na PNP, Civilian. Coast Guard, civilian na mga driver po. Then Okay. kami na mga Marines po. Ang Marines, ilan? Halos 60 plus. 60 plus kami, ma'am. Kasama na yung buong family po doon. Meron po kasi sa kids, ma'am. Then meron sa wife po niya. Then kay boss. Yung buong pamilya ni Congressman Zaldico. Pero kay Congressman mismo, ilan kayo na involved sa sa Operation Garbage, sabi mo nga, dito sa pagdadala ng basura? Ilan lahat na Marines? 20. Sa 30 plus, ma'am. Rosebert, nung inassign pala kayo na, 'di ba kasi inassign kayo yung battle tested Tapos biglang napunta kay Zaldico, ang pinapagawa sa inyo mag-deliver ng basura o mali-maletang pera. Ano reaction mo doon? At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am, sa mga kung saan galing po yung pera, ma'am. Kasi ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss marami siyang pera, marami siyang business po. Baka sa po nila, baka mga business partner niya po. Pero nung kalaunan, ma'am, nalaman namin na, kasi pumutok na po, naglabasan na po yung mga pangalan, doon pala yan galing. Pero kung nalaman namin una pa lang, ma'am, baka nag-alisan po kami doon. Pero sa pagde-deliver ba ng pera, puro kayo Marines? Mix. O meron ding Rotation nga po, ma'am. PNP? May PNP po. Meron din. Yes po. Oh. Active PNP po meron. Okay. So, rotation. So, nung nalaman mo na, Diyos ko, ano ba itong pinapagawa sa amin?
nung una, ay, kasi mayaman. Tapos nung huli, nung nagbabaha na at nasisira yung mga flood control, ano sabi mo sa sarili mo? Siyempre ma'am, dismayado po ako ma'am kasi naging parte po ako ng malaking skandal na po yan. Kaya naging... Tsaka paglabas po ni Tap Orly. Si Guteza. Yes ma'am. Ano pa? Ano pang nasaksihan mo, Rosebert? Sa ano ma'am, malaki rin po yung naging papel namin ma'am sa ICC. Same month ma'am ng pagka-hired ko po, na-assign po agad ako sa ICC ma'am. Paano ka na-assign? I mean, security po, dinitil po ako nung team leader namin na doon muna kami ma-assign outside po. Yung tinatawag nilang foreigner po. Yun po pala yung ICC investigators. Ito yung mga nag-imbestiga ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte, tama? Yes. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din ma'am, nakita namin sa TV na sila pala yung investigator doon ma'am. Kasi nakita namin doon sa kuwan ma'am sa anong balita ba yun? Nag-cover po doon sa kuwan. Nakita namin si Chantal Daniels po. Na isa sa mga iniskortan nyo? Yes ma'am. Okay. Nagpunta rito? Yes ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? Yun ma'am, nung first month napunta nila dito, December 2023. Survey. Ocular muna sila ma'am. Inikot muna nila yung buong Manila Then nakipag-meeting sila at kay ST po. Code name po yan ni Sunny Trillanes. ST. ST ang code name niya sa amin. Then pumunta po ng townhouse, nakipag-meeting din po siya doon, marami din. Kung Saldi, speaker. Kay boss po, tsaka kay Speaker. dating speaker. Yun po. Then pagkatapos nun ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Okay. So pag pumupunta dito yung ICC, kayo yung escort. Yes ma'am. Tapos sabi sa affidavit nyo, nag-deliver din kayo ng pera kay ST, kay Trillanes, Isa tama po ba? sa kasama. Isa po sa mga kasama namin ma'am. Kasi kami, Hindi kayo. Yes, naka-focus kami sa kuwan ma'am sa security doon sa mga foreigner ma'am. Sino Tulad yung po ng sino yung sinasabi nag-deliver ng pera kay Trillanes? Nasa affidavit yun. Nasa affidavit ka. Wala dito, attorney, no? Hindi nakasama dito. Punta naman tayo kay Johnny. Johnny, ano naman ang kwento mo at ano ang nasaksihan mo? Nag-start po ako nakilala, na trabaho kay Boss Aldi 28 December 2018. Then after that ma'am, na-assign kami sa mga bata, sa mga kids, kay ma'am, kay boss. Nung habang tumatagal ma'am, nung hindi pa lumabas yung flood control na yan, at hindi pa umupo na congressman or apro si boss, nagdi-deliver na rin po kami ma'am sa mga, minsan kumukuha kami sa, paunti-unti pa lang kumukuha kami sa mga bangko, then dinideliver sa opisina o dinideliver doon sa prambangko, dinideliver sa pubs minsan. Pero minsan noon ma'am, pa isa-isang maleta pa lang. Pero nung umupo talaga si boss na APRO, Chairman ng Appropriations Committee. doon po namin nakita. At doon ko po talaga nakita na talagang bulto-bultuhan na po yung dumarating sa Valle Verde. From Valle Verde, dinadala sa Horizon, sa 56 Charlie Delta, Horizon Homes. Na doon makikita ma'am yung halos araw-araw na dumarating yung, minsan sa isang araw, minsan darating po yung 50 na maleta. Sa loob ng isang linggo ma'am, minsan 3 beses. Then pagdating po dun sa Horizon ma'am, minsan po ang tagabilang kasi dyan ma'am, is si Executive Assistant John Paul Estrada, si Mark Tiksay, saka yung 3 empleyado ng Sunwest. Sila po yung naaatasan talaga na magbilang bago i-deliver po sa mga dapat deliveran. Di wala silang ginawa kundi magbilang ng pera. Yes po ma'am, halos araw-araw po yan. Ano yun, mano-mano o may counting machine naman? Minsan ma'am, may konti pero minsan mano-mano ma'am. So tanggap nyo na talagang mapera siya. Yes ma'am, nakigatid po namin kasi sabi nga na minsan kasi si boss, nilalapitan din talaga ng mga congressman, mga senator, nangungutang din talaga sa kanya. Nung unang nung hindi pa pumutok yung na yan,
issue ng flood control o ang ano niya. So nung lumabas po yung flood control issue na yan, doon po namin napagtanto talaga ma'am na yung mga perang bulto-bulto po na dumarating doon at lumalabas, galing po pala sa masama. Then nung ano yan po ma'am, yung pagdi-deliver po namin doon kay yun ang saksyan ko na marami po. Kasama po si John Paul Estrada at meron po kami mga picture sa kabili dyan. Okay, tapos saan-saan pa? Yung sa townhouse po po. Si Walter. Walter, ikaw, nakapag-deliver ka rin ng basura. Saan-saan? Sa bahay po ni dating Speaker Romualdez po. Saan pa? Tsaka po sa Aguado. Aguado, sa Malacanang. Sa Malacanang. Yung Aguado ay bahay din, di ba? Doon po sa may baliting malaki yun, harapan ng Gate 4. Alam ko po yun kasi dati po akong PSG noon. Okay. Kaya alam ko po yung Aguado. Anong meron ba dun sa Aguado? Alas doon po sila nagmi-meeting, ma'am eh. Pag may mga bisita, ganyan. Sa labas, hindi doon sa loob ng palasyo. All this time na nakadetail kayo kay Congressman ko, wala kayong ginawa kundi mag-deliver ng pera o Opo, basura? araw-araw po yan. Iba-ibang duty po sa amin. Si Benny, ikaw, paano ka napunta kay Congressman ko at ano ang iyong nalalaman o nasaksihan? Na-hire po ako nung March 16, 2021. After nang nag-retired po ako sa Marines. So, hindi pa ako kay Boss Aldinasan, kay Madam po ako. Saan ka nakapag-deliver, Benny? Dito Kanino? banda sa Cherapora po. Kaninong bahay? Kay Kung Stella yan po. Kimbo? Opo. Okay. Dati po. Tapos, kay former speaker po sa 42 McKinley Road, North Forbes, saka 14 Nara Street, South Forbes. Ano pa? Ano pang mga ginawa mo habang na kay Congressman ko ka? Actually, yung posisyon namin talaga dyan, personal assistant na pinapalabas lang para hindi rin siya na marami siyang tao. Tsaka dinidetail po lang kami ng team leader namin na sa araw na ito, may isang team na magbabasura, tapos iba-ibang may advance, may marketing. Niro-rotate niya lang po every 1 week. Active duty pa ba kayo nung na-assign kayo kay ko o retired na? Retired na po, ma'am. Wala na sa serbisyo. Wala So, na sa serbisyo. ano yun, siya na nagpapasweldo sa inyo? Yes po. Oo. Magkano ang pasweldo? Malaki rin ba? Sa amin kasi noon is hindi pare-parehas. Mga magkano? Average? Ang pinakakuha sa amin noon is 43. 43,000. Yes. Oo. Di ba una, lumabas si Gutesa sa Senado. Kaso binakbakan siya. Kasi fake daw yung pirma nung notaryo, nung affidavit niya. Hanggang sa parang hindi masyado nang sinundan yung mga sinabi niya. Given na ganun nangyari sa kanya, bakit kayo lumantad ngayon? Di ba kayo natakot na baka matulad din kayo sa kanya? Na wala, parang nakalimutan na yung mga sinabi niya. Bakit kayo lumantad ngayon? Actually, ma'am, kami po, kaya kami lumantad kasi hindi na namin masikmura yung mga ginagawa nila na pagnanakaw dito sa ating mga pondo ng bayan. Nakikita ko po sa TV nung nakaraang tagulan, ang daming namamatay, ang daming lubog na bahay. Parang naano po kami. Nakonsensya? Nakokonsensya. Ano ba? Kaya naisipan na po namin lumabas ngayon at suportahan na rin yung mga sinabi ni boss namin. Tsaka ni Kaya Master Gutesa po. Oo. Pero hindi, ang tanong ko nga, hindi kayo natakot na baka matulad kay Gutesa? Kay Master Sergeant Gutesa? Kasi binakbakan siya eh. Naglakas loob siya, nanumpa pa siya, nagsalita, tapos in the end, parang siniraan siya ng siniraan. Hindi kayo natakot doon? Normal naman po yung may takot naman po tayo lahat. Okay. Kaya syempre, basta safe lang po tayo. Johnny, may gusto kang idagdag? Yes, ma'am. To support yung sinabi ni Sergeant Tobo, yung pagdadala nila sa Ilocos. Kami kasi, ma'am, yung nagdala nung papunta sa Delta Gate, hanga Delta Gate sa, dala-dala namin yung 5 maleta. Ang sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Ang plate number is NFX 8886. Yun po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Oo.
tabi ng lake. Bahay po yun, sir. Okay. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake. Yes po. Yun ba yun? Yes. Okay. Kasi alam ko may iba pa siyang bahay sa tabi ng dagat eh. Ito, sa lake talaga, Yes, sa Paway yes. Lake. Okay. Bernard, Yes, ma'am. ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? ma'am. Okay. Meron kasi dun sa affidavit na nagpapalit kayo ng $2 million. Dalawang maleta na po yun. Kasama ko si Paul. Papalit po kami sa Makati. Piso to dollar. From Horizon Homes, binaba namin sa sasakyan yung dalawang maleta na large. Tapos, Medyo tense din kami, ma'am, kasi malaking maleta yon. Pagbaba namin sa Makati, medyo kita po kami, kaya medyo alert po kami doon. Then inakyat po kami namin sa taas, then may contact po kasi sila doon na para papalit ng dollar kasi medyo malaki po yung pera. Pag wala po kayong contact, hindi po siguro kayo makakapagpalit ng dollar. Ayun, nakita ko yung minuksan ni Paul yung maleta, yun po yung malaking amount po yung nakita ko sa maleta. Then narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. sino raw? Ang narinig ko ICC. Yun po yung paano. So, ang tingin mo doon, yung perang yun napunta doon sa ICC o yung preparation for the Yes po, investigation yes po. ng ICC, tama ba? Yes po. Okay. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Dumating po yung ICC, si Mark Tiksay po yung unang nag-assist po sa ICC, nakasama nila na unang team na dumating. Then, after nung 2024, nag-advise si Kong Saldi na ako na yung papalit doon kay Mark mag-assist sa mga ICC. So, kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po.